Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paeng. Nakatira dito sa baryo ng Negros Occidental. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa aking tunay na karanasan noong ako ay nagtatrabaho pa lamang bilang isang kartero sa aming bayan. Taong 1976 nang maganap ang pangyayaring hindi ko po malilimutan. At nasa edad 19 na taong gulang na ako ng mga panahong ito. Dahil sa uri ng trabaho ko bilang isang kartero o tagahatid ng mga sulat sa malalayong baryo ay hindi ko maiwasang gabihin sa daanan bago ako makauwi ng aming bahay. Isang umaga, abala akong kumukuha sa aming opisina ng mga padalang sulat galing Maynila para ihatid sa mga kabahayanan sa isang liblib na lugar. Matapos kong kolektahin at ipunin ang lahat ng sulat ay inilalagay ko iyon sa isang karton at itinatali sa aking bisikleta. Iyon pa lang ang unang pagkakataon na mapasok ko ang baryong aking paghahatiran ng mga sulat. Hindi kasi ako ang naka-assign sa baryong iyon, kung hindi ang isa kong kasamahan sa trabaho. Subalit hindi ito nakapasok ng araw na iyon dahil may importante itong pinuntahan. O ano paring Paeng, kaya mo na yan, basta mag-iingat ka sa baryong iyon ha. Balita namin kasi may aswang doon. Wika ng sekretarya bago iniabot nito sa akin ang mga nakasulat na address. Kaya nga si Carlito kapag naghahati doon ng mga sulat, hindi nagpapaabot ng dilim sa baryong iyon. Kasi marami na raw mga dayo na pumapasok doon pero hindi na nakakalabas pa. Dagdag pang wika ng isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Ay sus! Nagpapaniwala naman kayo dyan. Hindi totoong may aswang. Panakot lang yan ng mga matatanda noon, ano ka ba? Ngiting-ngiti ko pang sagot sa asaran ng mga ito. Pagkatapos kong ilagay lahat ang mga i-deliver kong mga sulat sa aking bisikleta, ay kaagad na akong umalis. Inabot ako ng mahigit 3 oras bago ko narating ang baryong paghahatiran ko. Nang makarating na ako sa baryong iyon ay kaagad na tinungo ko ang mga address na nakalagay sa mga sobreng aking paghahatiran at isa-isa kong itong ibinigay. Makalipas ang halos 3 oras ay malapit ko nang marating ang dulo ng baryo. Ngunit bigla akong nakaramdam ng gutom kaya sandali akong huminto sa nag-iisang karinderya na madadaanan ko sa baryong iyon. Pagkarating ko sa karinderya ay itinabi ko ang aking bisikleta at pumasok ako sa loob. Habang namimili ako ng pagkain ay may napansin akong isang matandang lalaking nakaupo sa di kalayuan. Nasipat ko itong masama ang titig sa akin at tila nanlilisik ang kanyang mga mata. Kaya mabilis ko nang iniwas ang aking tingin dito at ipinagpatuloy ko na lang ang aking pamimili ng ulam. Pagkatapos kong makapili ay umupo na ako. Bahagya kong inilibot ang aking paningin sa kabuuan ng karinderya. Ngunit hindi ko na nakita pa ang matandang nakatingin sa akin kanina. Makalipas lang ang ilang minuto ay inilapag na ng matandang lalaking may-ari ng karinderya sa lamesa ang pagkaing aking inorder. Pagkalapag nito ay bumulong ito sa akin at nagwikang mag-iingat ako at wag nang magpapagabi pa sa kanilang baryo.
May iniabot din ito sa akin. Nang tingnan ko naman iyon ay napansin kong isa iyong bilog na kulay tanso at may guhit sa gitna ang bagay na ibinigay nito sa akin. Iingatan mo yan. Ikaw lang ang binigyan ko niyan. Wika sa akin ng matandang may-ari ng karinderya. Manong, anong bagay po ito? Pagtataka kong tanong dito at tinitigan ko ang ibinigay nito sa akin. Iyan ay isang uri ng medalyon. Ang tawag dyan ay medalyon ni San Benito. Sagot nito sa akin. Manong, teka lang ha. Bakit niyo po ako binibigyan ng medalyon? Tsaka para saan ito? Tanong ko sa may-ari. Magagamit mo iyang bilang isang proteksyon sa iyong sarili. Dahil nakikita kong marami ka pang ihahatid ng mga sulat at sigurado kong aabutin ka ng gabi sa dulo ng aming baryo. Pagpapaliwanag nito sa akin bago bumalik na sa kusina. Pagkatapos kong kumain ay nagpaalam na ako sa may-ari at mabilis nang sumakay sa aking bisikleta. Dapit hapon na nang matapos kong ma-deliver ang lahat ng mga sulat sa dulo ng baryong iyon. At sigurado kong aabutin ako ng gabi bago makalabas kapag hindi pa ako nagmadali pa. Kaya binilisan ko na ang aking pagpadyak sa aking bisikleta upang bago pa man sakupin ng dilim ang kalangitan ay makalabas na ako sa baryong iyon. Medyo nakakaramdam na rin ako ng takot ng mga sandaling iyon dahil wala nang kabahayan ang gilid ng kalsadang dinadaanan ko at nahihirapan pa akong magpadyak sapagkat hindi na sementado ang kalsadang iyon at marami na ang matutulis na bato dito. Habang binibilisan ko ang aking pagpadyak ay may kakaiba akong nararamdamang presensya. Tila ba may sumusunod sa akin mula sa masukal na damuhan sa gilid ng daanan. Hanggang sa bigla na lang akong nagulat nang may nasipat ako sa salamin ng aking bisikleta na may humahabol sa aking malaking kulay na itim na aso mula sa likuran. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakakarinig na rin ako ng paghuni ng wakwak at ang pagpagaspas ng mga pakpak nito. Natatakot at kinilabutan ako ng mga sandaling iyon. Subalit, kailangan kong bilisan pa ang aking pagpadyak ng aking bisikleta upang hindi ako maabutan ng aswang. Kahit tagaktak na ang pawis ko at hingal na ako, ay hindi ko na iniinda iyon. Ang tanging nasa isip ko lang ng mga oras na iyon ay makarating ako sa kabahayanan dahil madilim na at may mga kakaibang nilalang ang humahabol sa akin. Hanggang sa dumating na ang oras na hindi ko inaasahan. May isang hayop ang malakas na bumundol sa gulong ng aking bisikleta mula sa likuran. Kaya ubod lakas na tumalsik ako at bumagsak sa lupa. Sandali pang hindi ako nakakilos sa pagkakabigla ko nang bumagsak ako ng malakas sa lupa at tumama ang aking puwitan sa matulis na mga bato. Maya-maya pa
ay may nakita akong taong may pakpak sa ere. Mabilis na papalapit ito sa akin at akmang dudumugin na ako nito. Nang hihilakbot ako nang makita ko ang aswang, kaya nagsisigaw na ako at humingi na ng tulong. Madilim na ng mga oras na iyon. Mabuti na lang at lumabas na ang buwan, kaya kitang-kita ko sa liwanag ang hitsura ng aswang habang pumapagaspas ang pakpak nito. Tila isang baboy ramo ang mukha nito na mayroong malalaki at matutulis na ngipin. Nagtataasan rin ang mga buhok nito habang ang mga mata naman nitong kulay pulang nag-aalab sa dilim. Parang isang aso ang tunog nito na sumisinghal na tila ba nagsusuka. Binabalaan kita kanina, Joselito. Ang sabi ko sa iyo, huwag mong galawin ang batang ito. Ngunit hindi ka nakinig. Ngayon, magtutuos tayong aswang ka. Hindi ka marunong sumunod sa usapan. Sigaw ng boses matanda na nagmumula sa likuran niya. Gulat na nilingon ko kung saan nanggagaling ang boses na sumisigaw sa aswang. Nang lingunin ko iyon, ay nakita ko ang matandang may-ari ng karinderya. Manong, ano pong ginagawa mo dito? Delikado po dito, saka kilala niyo ba yung aswang na yan? Utal na tanong ko sa matanda at tumayo na ako para lumapit dito. Patuloy namang lumilipad sa ere ang aswang. Oo, kilala ko ang aswang na iyan. Yan yung matandang tumitig sa iyo kanina sa karinderya. Huwag kang mag-alala, bata. Alam ko ang ginagawa ko at kayang-kaya kong talunin ang aswang na iyan. Sagot nito sa akin. Napansin kong may suot-suot itong medalyon at may hawak din itong buntot pagi. Iniabot ng matanda sa akin ang buntot pagi at nagsabi itong huwag akong mag-atubiling hampasin ng buntot pagi ang aswang kapag lumapit na ito sa akin. Pagkaabot sa akin ng buntot pagi ay mabilis na itong tumakbo pasugod sa aswang. Namangha ako sa inesta ng matanda dahil kung kumilos ito ay parang hindi matanda. Mas mabilis pa itong kumikilos kaysa sa akin. Nakita kong nasugatan ang aswang sa ginawa ng matanda, kaya mas lalo pa itong nagalit. Habang dinudumog ng aswang ang matanda ay mabilis akong tumakbo papalapit dito. Pagkalapit ko sa aswang ay kaagad kong hinampas ng buntot pagi, kaya mabilis itong humarap sa akin at umangil ng ubod ng lakas. Kahit anong pilit pa ng aswang na lumapit sa akin ay hindi ko malaman ang dahilan kung bakit hindi ito makalapit. Sa halip ay umaangil lang ito ng malakas bago tuluyan na lumipad ito papalayo. Pagkatapos ng kaganapang iyon ay kinuha ko na ang aking bisikleta. Naglakad na kami papunta sa bahay ng matanda. Noong nasa bahay na kami ng matanda ay doon na niya inihayag ang lahat. Ayon sa kanya, ang pangalan niya ay si Tata Ponciano at dati siyang albularyo. Mula daw ng mayanggaw ang kanyang kapatid na si Joselito at hindi niya iyon mapagaling ay huminto na siya sa pagiging isang albularyo. Sa halip ay tinutulungan na lang niya ang kanyang anak sa pag-aasikaso sa kanilang karinderya.
Ang kapatid naman nitong si Joselito ay sa dulo ng baryo nila iyon nakatira. Ngunit kahit aswang ang kapatid niya ay mariin niya itong pinagbabawalan na maminsala sa kanilang baryo. Pero minsan talaga ay hindi niya ito mapipigilan, lalo na kapag nalamang may dayo sa kanilang baryo. Mas nanaisin pa niyang patayin na lang ito kaysa makapaminsala paulit ng ibang tao. Tatang, ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong ko dito. Anya ay yung kutsilyong isinaksak niya sa aswang ay may lason at ilang oras na lang ang itatagal ng aswang at tuluyang mamamatay na iyon. Maluhaluhang pahayag ni Tata Ponciano sa akin. Pagkatapos naming mag-usap ay hinatid na ako nito sa labasan ng baryo. Ngunit bago pa ako tuluyang umalis ay nagpasalamat muna ako sa pagkakaligtas nito sa akin sa aswang, kahit ang kapalit nito ay ang kamatayan ng kanyang kapatid. Magmula noon ay hindi na ako muli bumalik pa sa baryong iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Paeng. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sid. Ako po ay 23 anyos at nakatira sa isang tahimik na baryo sa Kabisayaan. Kuya Bari, dito sa aming lugar, normal lang po talaga ang nasasagap na kwento tungkol sa gumagalang aswang. Sinasabing malupit ang nasabing nilalang at walang awa at kumakain ito ng lamang loob. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo na nakasaksi po ako minsan ng isang krimen na may dukutan namang talaga ng mga lamang loob, ngunit hindi ito kagagawan ng aswang. Kagagawan ito ng mga taong may maiitim na budhi. Pauwi na ako mula sa trabaho nang mapansin ko ang isang kapitbahay naming bata. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Kay. 10 taong gulang. Pansin ko, kabado ang bata habang panay ang paglingon niya habang tumatakbo ito. May bitbit siyang isang supot ng candy na binili niya sa tindahan. Tingin ko nga nalamog na ang mga ito dahil naalog-alog sa bilis ng kanyang pagtakbo. Bigla akong nakuryoso kung ano ang dahilan at nagtatatakbo siya, kaya sinubukan kong sundan ang bata para malaman kung ano nga ba talaga ang problema. Butil-butil na ang pawis ng bata, ngunit hindi nito magawang umiyak, dala siguro ng matinding takot. Nag-alala ako dahil papadilim na at hindi pa ito nakakauwi. Tingin ko ay nag-aalala na sa kanya ang kanyang nanay, kaya naisip kong isama na lang pauwi si Kay para kahit papaano ay huwag nang matakot ang bata. Nakita ko nang humahangos na binilisan niya ang pagtakbo nang hanggang sa makarating kami sa isang maliit na abandonadong kubo. Binilisan ko ang aking paglalakad, ngunit ako ay nagulat. May isang lalaking nagmamadaling pumasok sa loob at nakita kong humugot ng matalim na kutsilyo. Bigla akong natakot at nawalan ng lakas ng loob na sundan si Kay sa loob. Ni hindi na ako nakapiyok nang makita kong nakipagtagisan ng lakas ang estrangherong lalaking iyon laban sa nagpupumiglas na bata para isilid ang may kaliitan nitong katawan sa loob ng isang malaking sako ng feeds. Nagkukumahog siyang itali ang bibig ng sako, saka iniangat gamit ang kanyang 2 kamay.
Napasinghap ako nang makita kong inihampas ng lalaki ang sako sa bawat haligi ng maraming beses hanggang sa mapansin kong basa na ito ng mainit, malapot at malansang dugo. Imbes na matakot, ngumisi pa ang lalaki dahilan para matulala ako sa labis na pagkagimbal. Isang nakasusulasok na krimen ang aking nasaksihan at mahihirapan akong kalimutan ito. Nakita ko nang tanggalin niya ang tali ng sako saka inilabas si Kay mula doon. Paimpot akong humagulgol nang makita kong tinahi ng lalaki ang bibig ng bata gamit ang nylon kaya napapaigik na lang ito sa sakit kahit halos hindi na makakilos. May buhay pa naman si Kay, ngunit nanghihina na. Gustong-gusto ko siyang iligtas ngunit inunahan ako ng matinding takot, Kuya Bari. Akala ko tapos na sa gagawin niya ang lalaki pero hindi pa pala. Inilabas niya sa kanyang bag ang isang guwantes, karayom, skalpel at lahat ng napansin kong kagamitan para sa pag-uopera. Nagulat ako nang hiwain niya ang kawawang katawan ng bata kaya mas dumanak pa ang sariwang dugo sa kawayang sahig ng kubo. Nang hihinang napaatras ako sa ginagawa ng lalaki. Anak ng kapitbahay namin si Kay pero hindi ko man lang siya nailigtas. Parang nagkakatay lang ng malaking ihawing baboy ang estranghero hanggang sa mapagtagumpayan niyang makuha ang atay at puso ng batang babae na binalot sa isang itim na tela at isinilid sa isang kulay pulang kahon saka parang walang anumang lumarga papaalis ng kubo. Dahil nasimulan ko na ang pagsunod sa kanya, tinaluntun ko ang daang tinahak ng lalaki. Kailangan kong makilala kung sino siya at kung bakit niya ginawa iyon. Sa kakasunod ko rito, hindi ko na namalayang nakarating kami sa isang kuweba. Tinanggal kaagad ng lalaki ang kanyang suot na makapal na sombrero at damit, pati na ang peking bigote at nunal. Naghilamo siya at lumitaw ang normal na maputi niyang mukha, saka tinanggal ang suot na wig kaya nagimbal ako sa aking nakita. Kilala ko ang lalaki. Siya ang tatay ni Kay. Matagal nang nawawala ang lalaki sa aming lugar na buong akala ng asawa nito ay namatay na o baka kung saan lang nadisgrasya. Hindi ako makapaniwalang na kaya niyang patayin ang kanyang sariling anak kaya labis-labis ang hinanakit na dumampot ako ng isang bato para iganti ang kanyang kawawang supling. Hindi ko akalaing may mga magulang palang hindi kumikilala ngayon ng kadugo, Kuya Bari. Kahit iyong pagmamakaawa lang ng kanyang anak ay hindi niya man lang pinakinggan. Sobrang nasaktan ako pero wala naman po akong magawa. Hinintay ko siyang maging abala hanggang sa mas pumasok pa siya sa loob ng tila silid ng kuweba. Nakita ko ang isang munting altar doon kung saan ang mga nakatagong kahon na kagaya ng ginagawa niya kay Kay ay nakasilid din sa kahon ang mga ito. Yumuko siya at tila sinamba ang bato, saka nagsalita ng mag-isa na animoy may kausap. Anya, nagawa na daw niya ang gusto nito. Ibigay na daw ang hinihingi niya. Sa totoo lang, Kuya Bari, naguguluhan ako sa ginagawa niya. Sino ang kausap niya at bakit hihingan niya ito ng kapalit? Bigla akong nawalan ng lakas ng loob na sugurin siya kaya ng mga oras na iyon, wala akong nagawa kung hindi ang umatras at umuwi na lamang sa aming bahay na tulala
at wala sa sarili. Labis-labis ang pagtangis ni Aling Sonia nang matagpuan na ang bangkay ng kanyang nawawalang anak. Nilalangaw ito sa loob ng isang abandonadong kubo at nakita lamang ng isang mangangahoy ang napadaan at nagtaka kung bakit umaalingasaw ang nakasusulasok na baho mula sa loob ng kubo. Nang subukan niyang siyasatin kung ano ang mayroon, ay nagtatakbo siyang nagtawag ng pulis kaya mabilis na naungkat kaagad ang bangkay nito. Halos mabaliw si Aling Sonia nang makita ang itsura ng kanyang pinakamamahal na si Kay. Tikom ang bibig nito na animoy tinahi ng makapal na nylon. Maraming galos at kalmot sa buong katawan habang may natagpuan ding tahi sa kanyang dibdib kaya isinailalim kaagad ang bata sa autopsy. Nakiusyoso ako kahit alam ko na ang buong pangyayari at nabaghan ako nang makita ang nagkalat na biniling candy ng nawawalang bata doon sa sahig at kasama ng nilalangaw ng kanyang tuyo ngunit nangangamoy pa ding dugo. Buntong hininga ako at iwinaksi na sa aking isipan ang malungkot na pangyayari sa aking buhay. Mahirap pala ang makasaksi ng ganoon, Kuya Bari. Hindi kasi ako pinatatahimik ng aking konsensya. Hating gabi, pabiling-biling ako sa aking higaan. Pinagpapawisan at umuungol. Nahanaginip na naman ako. Kinakausap ako ni Kay. Nagmamakaawa na ituro ko na daw sa mga pulis kung sino ang totoong salarin. Nagmakaawa ako sa kanya at sinabing hindi ko kaya. Anya, kapag hindi ko ipinaalam ang mga nangyari at nakita ko ng gabing iyon, hindi niya daw ako patatahimikin. Napasigaw ako nang sakalin niya ako sa aking panaginip, Kuya Bari. Kahit anong pagpupumiglas ko ay hindi ako makakilos, ni hindi ako makapagsalita. Unti-unting humigpit ang malalamig niyang kamay hanggang sa manlisik ang kanyang mga mata at biglang nagbago ang kanyang mukha. Nagsikip ang aking dibdib nang malanghap ko ang amoy nabubulok na hanging ibinubuga ng bibig nito sa aking mukha. Dito na ako tuluyang napabalikwas ng bangon at hinihingal na inaalala ang nasaksihan ko. Heto ako ngayon, hindi tuloy ako makatulog. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagpasya akong isiwalat na lamang sa mga pulis ang aking nasaksihan. Paniguradong sa kuwebang iyon, nagkukuta ang tatay ni Kay. Hindi ko alam kung ano na ba ang nangyari sa kanya dahil nagagawa pa niyang pumatay ng bata nang walang kaawa-awa. Bumangon ako at sinubukang pagmasdan ang aking mukha sa isang salamin. Halos matakot ako sa aking itsura nang masulyapan ko ang aking refleksyon. Maputla, maiitim na ang gilid ng mata, humpak na pisngi at payat na pangangatawan. Nagbago na ang itsura ko mula nang gambalain ako ni Kay ng maraming beses sa aking panaginip. Gusto niyang ituro ko na kung sino ang salarin kahit pa ang gumawa ng kalapastanganan sa kanya ay ang sarili niyang ama. Dahil sa aking naging desisyon, patalis akong lumabas ng aming bahay noong gabing iyon. Kahit curfew na para sa mga kabataang naglalakwatsa
at pinagbabawalan ng lumabas sa gabi ay umalis pa rin ako. Mabuti na rin para wala nang mapagdiskitahan ang tatay ni Kay. Kailangang matuklasan ko kung para saan nga ba ang ginagawa niyang pag-iipon ng mga lamang loob at bakit inilalagay ito sa isang altar. Mabilis ang mga paghakbang ko. Una kong pinuntahan si Aling Sonia at humingi ng tawad, saka isinalaysay sa kanya ang lahat ng nasaksihan ko. Naglupasay sa galit ang ginang, ngunit hindi para sa akin kung hindi para sa kanyang asawa. Dati na raw niyang sinasaway ang mister niyang si Mang Cardo dahil nabaliw na daw ito sa kahahanap ng mga agimat. Isang araw umuwi ito sa kanilang bahay, nalango sa hindi niya matiyak kung alak ba o ipinagbabawal na gamot, saka sinabing magiging makapangyarihan na daw siya. Ilang beses na silang pinagtangkaan, ngunit hindi makahanap ng tiyempo ang lalaki, kaya naglayas ito sa kanila. Ayon pa kay Aling Sonia, may dalang itim na libreto si Mang Cardo na naglalaman ng mga nakakahindik na ritual, orasyon at mga sumpa. Ang buong akala niya, lulubayan siya ng asawa, ngunit hindi niya akalaing babalikan nito ang kawawa nilang anak. Nagpasalamat naman sa akin si Aling Sonia, kaya sinabi ko sa kanya na pupuntahan na ang pinagtataguan ni Mang Cardo. Kung maaari, sundan na lang niya ako, pero kailangan niyang magtawag muna ng mga pulis. Sumang-ayon naman ang ginang at halos hindi mapuknat ang pag-iyak na labis kong ikinabaghan. Kung sinabi ko na sa kanya sa simula pa lamang ang aking nasaksihan, marahil ay nakamit na ni Kay ang hustisya. Kinakabahan man, ay naglakad ako papunta sa isang masukal na kagubatan kung saan nangyari ang krimen. Hindi ko maiwasang kilabutan kapag napapagawi ang tingin ko sa luma at abandonadong kubo kung saan pinatay ni Mang Cardo ang kanyang anak. Pakiramdam ko, Kuya Bari, naroroon lang si Kay at pinagmamasdan niya ako. Inilihis ko na lamang ang aking tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Mabuti na lang, hindi ko pa nakakalimutan ang daan papunta sa tagong kuwebang iyon. Kahit nanginginig, tinatagan ko ang aking sarili. Kung totoo ang sinasabi ni Aling Sonia na may hawak na agimat si Mang Cardo, ay talagang hindi ako pwedeng magpakampante at kailangan kong maging alerto. Simpleng tao lamang po ako, ngunit kailangan kong bumawi sa mga naging pagkukulang ko mula nang itago ko ang lahat ng aking nalalaman tungkol kay Kay. Madilim at tahimik sa kuweba nang makarating ako. Kumakabog ang aking dibdib dahil tila ba pinaghahandaan ni Mang Cardo ang aking pagdating. Ano nga ba ang malay ko kung nariyan lang siya sa isang tabi at pinagmamasdan ako habang iniisip niya kung papaano niya ako papatayin? Maya-maya'y nagulat na lang ako nang may biglang humalakhak sa likuran ko. Si Mang Cardo, may hawak-hawak na palakol at mukhang nakahanda ng sumugod sa akin. Sinagilahan ako ng takot at halos nanghihinayang na paatras dahil wala man lang akong mahagilap na kahit ano. Bago pa man niya ako mataga, nakarinig na ako ng 3 magkakasunod na putok ng baril. Napapikit ako. Maya-maya ay napakurap. Lumiwanag ang aking mukha at nakitang mga grupo ng kararating lang na pulis ang bumaril sa kanya. Nang bumagsak ang lalaki, nagulat ako
dahil kung may anong maliit na libro ang nahulog mula sa kanyang pantalon. Napasinghap ako. Tama, ang libreto. Gamit ang aking paa, inihulog ko sa tila maliit na pangpang ang libreto at pinagmasdan si Aling Sonia na kasama na pala ang mga pulis. Hinalughog nila ang itinuro kong altar at nakuha niya ang puso ng kanyang anak na nakasilid sa isang kulay pulang kahon. Salamat at nahuli na si Mang Cardo. Ang kaibahan lang, nagpadala siya ng matinding udyok ng kasamaan ng itim na libreto. Kahit sino ang pwedeng umangkin ito, ngunit may kailangang pagdaanang pagsubok patungkol sa pagpatay. Kung kayang patayin ng isang nangangalaga ang kanyang pamilya, ay agaran siyang magkakaroon ng kapangyarihan. Lakip ang isang sumpa na mayroon ang itim na libreto. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting maging isang simpleng tao na lamang ako kaysa sa maging isa akong antingero, ngunit kasamaan naman ang kayang gawin ko. Isang pangyayari po sa aking buhay ang hindi ko malilimutan, Kuya Barry, kaya ko po ito isinulat sa inyong channel. Isang antingero na mayroong madilim na hangarin upang makamtan lang ang kapangyarihan. Isang taong gagawin ang lahat, makuha lang ang kanyang gusto kahit kapalit nito ang mahal niya sa buhay. Sadyang ang kasamaan talaga ay hindi talaga kailanman magwawagi sa kabutihan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po sa pakikinig at mag-ingat po tayong lahat. Lubos na gumagalang, Sid. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cesar. Doon po sa lugar namin sa probinsya ng Quezon, mayroong isang resort house na talagang dinarayo noong kabataan pa namin. Bali, 19 anyos pa lang po ako nang mangyari po itong kwento. Palibhasa'y hindi nakaranas ng hirap. Aminadong palikero ako noon at walang ibang iniisip kung hindi ang mamasyal, magliwaliw, uminom at makipag-date sa kung sino-sinong babae. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang huling babaeng naging nobya ko noon. Sa lahat kasi ng mga nakasama ko, siya lang talaga iyong sineryoso ko. Kuya Barry, maganda si Rita. Matalino at matulungin. Kaya naman isa rin siya sa mga napipisil na tumakbong kagawad doon sa barangay nila. Nagkaroon kami ng outing ng panahong iyon kasama ang mga barkada ko. Bali po 10 kaming lahat. Kasama na yung mga nobya namin. Pagpasok pa lang doon sa lumang resort, iba na ang pakiramdam ko. Para kasing may mali. Iyong bang parang may tumutulak sa akin pabalik. Pero buo pa rin ang desisyon kong sumama sa outing na iyon, lalo na't nakikita ko ang excitement sa mukha ni Rita. Tumambad sa amin iyong malaking arko kung saan nakasulat iyong pangalan ng resort. Halos hindi na nga ayon mabasa dahil nilulumot na iyong sementadong arko. Medyo masukal na rin iyong paligid ng resort. Mukha kasing kakaunti na lang ang pumupunta roon. Bukod kasi sa malayo ay mukhang talagang liblib iyong buong lugar. Noong huminto yung sasakyan naming van,
sinalubong kami ng isang matandang babae. Mukhang siya yung caretaker doon. May kasama rin siyang 2 binatilyo. Inilibot ko ang tingin ko sa resort. Napakunot ang noo ko nang mapansing yung matandang lalaki malapit sa kasukalan. Nakaluhod ito sa harap ng malaking puno. Parang tila nagdarasal. Sa isip-isip ko noon, ayos din ang trip ng matandang yun dahil kahit puno ay dinadasalan. Iginiya kami ng matandang babae na nagpakilalang bilang Nana Ursula doon sa resort house na tutuluyan namin. Maraming kwarto sa resort house na iyon, pero 5 lang naman ang kailangan namin. Bago kami mag-ayos ng gamit ay binayaran na namin lahat ng kailangang bayaran kay Nana Ursula. Si Rita naman ang nag-ayos ng mga gamit naming 2. Ako naman noon, naisipang lumabas muna para maglibot-libot sa resort. Maganda naman talaga ang resort. Malinis ang tubig sa spring na malapit lang sa tinutuluyan naming bahay. Naglakad-lakad ako hanggang sa makarating ako doon sa banda sa kasukalan. Napakunot ang aking noo nang mapansin ang isang batang babae. Nakasuot ito ng puting bestida. Ngunit ang nakapagtataka, Kuya Bari, masyadong maputla ang balat nito. Yung bang parang kulang sa dugo? O baka mas tamang sabihin na walang dugo yung bata? Talagang maputla. Bata, anong ginagawa mo dyan? O baka matuklaw ka ng ahas dyan Umuwi ka na sa inyo. Sabi ko dito. Akmang tatalikuran ko na ito nang bigla ako nitong hinawakan sa aking braso. Muntik pa akong mapatalon sa lamig ng kamay niya. Pambihira, ang lamig naman ng kamay mo, bata. Multo ka ba? Piloso ko pang sabi noon. Ngunit seryoso lang itong tumingin sa akin habang nagsalita. Umalis na kayo. Umalis ka na at ang babaeng kasama mo. Kukunin siya. Kukunin siya. Paulit-ulit na sabi ng bata. Hindi ko na napigilang magalit sa paulit-ulit na sinasabi nito. Kung kaya't nagpa siya akong bumalik na lang sa resort house. Nakasalubong ko si Nana Ursula bago sumapit sa tinutuluyan naming silid, kaya sinamantala ko na rin ang pagkakataong iyon para sabihin dito ang nangyari kanina. Manang, sino ho yung batang pagala-gala dun sa kasukalan? Mukha ho kasing sintu-sintu Pinapaalis ba naman kami dito sa resort? Naku, pagsabihan nyo nga ho yun. Sabi ko sa matanda. Kitang-kita ko ang pamutla ng matanda dahil sa sinabi ko. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, ay dali-dali na itong naglakad papalayo. Pagsapit ng gabi, nagpasya kaming lahat na magpahinga na muna at kinabukasan na lang susulitin iyong pamamalagi namin doon sa resort na yun. Kuya Bari, magkakaiba kami ng kwarto. Ang kasama ko namang si Rita ay nauna nang matulog. At dahil hindi ako dinadalaw ng antok, nagpasya na muna akong lumabas sa balkonahe. Habang nagpapahangin sa labas ay nagsindi rin ako ng sigarilyo. Madilim po doon sa pwesto ko dahil nakapatay na ang lahat ng ilaw sa resort house. Hindi ko alam kung nagtitipid ba sa kuryente ang mga namamahala roon o sadyang ganun lang talaga sila tuwing gabi. Pero wala naman pong kaso sa amin yun. Yung mga kasama ko, pare-pareho nang nagpapahinga. Hindi ko lang talaga lubos maunawaan
kung bakit tila ba may bumabagabag sa aking isipan. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng kaluskos mula sa ibaba. Kuryoso naman akong sumilip mula sa itaas para malaman kung sinong naroon. Napakunot na lamang ang aking noo nang makitang si Nana Ursula. May daladala itong gasera habang palinga-linga sa paligid na parabang takot na takot na may makakita sa kanya. Sinundan ko lang siya ng tingin. Mas lalo akong nagtaka nang makitang patungo siya roon sa kasukalan. Doon mismo kung saan ko nakita iyong batang babaeng nakaputi kanina. Ano naman kaya ang gagawin ni Nana Ursula doon ng 10 oras ng gabi? Napailing na lang ako ng mga oras na iyon. Bakit nga ba nakikialam pa ako sa trip ng matandang yun? Ngunit maya-maya lang ay natigilan ako nang maalala ko iyong sinabi ng batang babae. Kinabukasan, maaga kaming nagising para maglibot-libot sa resort. Bukod kasi sa spring, may mapupuntahan pang ilog doon. Pero kailangan pa namin itong lakarin ng halos 15 minutos. Bit-bit namin ang mga dalang pagkain at ilan pang mga gamit. Pagdating namin doon sa ilog, agad na nagsilanguyan ang mga kasama namin. Lulusong na rin sana ako sa tubig nang mapansin kong wala pa si Rita doon. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Ang alam ko ay kasunod ko lang siya habang naglalakad. Rita! Rita! Tawag ko noon sa aking nobya. Ngunit walang sumagot. Bumalik ako sa kasukalan na dinaanan namin para hanapin si Rita. Unti-unti na akong kinakabahan ng mga oras na iyon dahil halos mga lahati na ako sa dinaanan namin mula sa resort house ay hindi ko pa rin siya nakikita. Hanggang sa nagpasya na akong bumalik sa resort house. Baka kasi bumalik siya roon nang hindi ko namamalayan. Ngunit halos masuyod ko na ang buong resort house. Ni anino ni Rita ay hindi ko nakita. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hinihingal akong bumalik sa ilog para sabihan ang mga kasama ko sa pagkawala ng aking nobya. Hinanap ko rin noon ang caretaker ng resort house na si Nana Ursula pero kahit ang matanday, hindi ko rin mahagilap. Naghiwa-hiwalay na kami ng mga kasama ko sa paghahanap dahil malapit na ring dumilim ng mga oras na iyon. Muntik na akong mapatalon sa gulat nang bigla na lang sumulpot sa harapan ko iyong batang babae. Matalim ang tingin nito na humarap sa akin. Sinabi ko na sa inyo, umalis na kayo rito. Kinilabutan ako sa boses ng bata at bago pa man ako makapagsalita, bigla naman itong nawala na parang bula. Hindi ko na namalayan kung gaano ako katagal na nakatayo doon sa madilim na parte ng kakahuyan. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may kamay na lumapat sa balikat ko. Pare, nasa resort house na raw si Rita. Saka lang ako bumalik sa wisyo nang marinig ang pangalan ng aking nobya. Halos takbuhin ko na noon ang daan pabalik sa resort house. Pagdating ko doon, naabutan ko si Rita na walang malay
nandoon siya sa sala habang pinapaypayan ng mga kaibigan ko. Ang lahat ay alalang-alala sa kanya. Sabi ng mga kasama kong naiwan doon, nakita na lang daw nila si Rita na naglalakad pabalik sa resort house. Tulala ito at hindi makausap. Hanggang sa bigla na lang siyang mawalan ng kanyang malay. Kahit ang orihinal na plano'y magtatagal pa kami sa resort, napilitan na kaming umuwi kinabukasan. Hinanap namin si Nana Ursula, ngunit hindi na ito muli pang nagpakita sa amin, kaya napilitan na lang kami na lisanin ang resort house na iyon. Tutal po ay bayad na namin lahat doon. Noong nalaman ng mga magulang ni Rita ang nangyari, halos hindi kami palapitin sa aking nobya. Pero kahit anong gawin nilang pagtataboy sa akin noon, hindi ko po iniwan si Rita. Nagkamalay din si Rita pagsapit ng gabi. Ngunit inaapoy na siya ng lagnat at halos hindi na talaga makausap. Sa halip na dalhin sa ospital ay nagpatawag ng isang magaling na albularyo ang ina ni Rita. Nagpatak ng kandila sa malinis na tubig ang matandang albularyong ipinatawag at pagkatapos noon ay may iginuhit siya sa puting plato at saka pinausukan doon sa kandila. Namutla kami nang unti-unting lumabas ang kakaibang imahe roon. Maligno. Natipuhan ng maligno ang anak niyo. Nagkatinginan kami ni Aling Belen, ang ina ni Rita, nang tusukin ng matandang albularyo ang tiyan ng aking nobya gamit ang hintuturo nito. Kailangang mawala ang demonyong nasa sinapupunan ng anak mo, Belen, bago pa mahuli ang lahat. Kinalabutan ako sa sinabing iyon ng albularyo. Ano ho? Buntis ho si Rita? Pero wala pa namang... Hindi ikaw ang ama ng nasa sinapupunan niya. Nilukob ng takot ang buong pagkatao ko, Kuya Bari, sa mga sinabi ng matandang albularyong iyon. Kung ibang pagkakataon lang iyon, baka hindi ko siya pinaniwalaan at tinawanan na lamang. Ngunit nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng aking nobya. Mayroong ibinigay na gamot ang matanda upang ipainom daw kay Rita. 2 beses sa isang araw. Sa umaga at sa gabi lamang ito iinumin. At pagdating sa 3 araw, muling babalik ang albularyo. Sa 3 araw na iyon, hindi namin inaasahan ang nangyari kay Rita. Sumigaw siya ng sumigaw habang namimilipit sa sakit. Hating gabi noon kaya dinig na dinig ang sigaw ng nahihirapan kong nobya. Kumuha ng puting tela ang matandang albularyo at itinakip sa bandang tiyan ni Rita hanggang sa may tuhod nito habang umuusal ito ng mga salitang ni isa ay wala akong maunawaan, Kuya Bari. Sa ilalim naman ng kama ni Rita ay may inilagay na pausok ang matanda. Ang usok daw na iyon ay magtataboy sa masamang elementong nais kumuha sa aking nobyang si Rita. Ilang sandali pa, muling nagsisigaw si Rita. Inalis ng matandang albularyo ang telang nakatakip at doon tumambad sa amin ang kakaibang nilalang na iniluwal ng aking nobya. Para itong tipak ng laman na nababalot ng kulay itim na likido. Noong tignan namin iyon, para itong may mukha na hindi namin maipaliwanag kung maihahalin tulad ba ito sa isang normal na sanggol o sa isang kakatuwang nilalang.
Nakakakilabot ang itsura nito. Kinuha ito ng matandang albularyo at saka ibinalot sa puting tela. Ililibing daw niya iyon sa sagradong lupa sa sitio. Biglang nawala ng malay ng mga oras na iyon si Rita. Ngunit sabi naman ng albularyo'y kailangan pa ng aking nobya na makabawi ng kanyang lakas. Laking pasasalamat na lang namin noon na naagapan pa ang nangyari kay Rita. Nagkamalay din siya ng gabing iyon, Kuya Bari. Kung kaya't ikinuwento niya sa amin lahat-lahat ng nangyari sa kanya. Ang matandang katiwala sa resort na si Nana Ursula daw ang kumuha sa kanya at dinala sa tapat ng isang malaking puno kung saan niya nakita ang kakaibang nilalang. Isang maligno. Pumipili raw ang mga ito ng babaeng birhen na iaalay sa punong iyon kapalit ng buhay ng namatay na anak ni Nana Ursula. Kinilabutan ako matapos marinig iyon, Kuya Bari. Doon ko lang napagtagpi-tagpi ang lahat ng nangyari. Yung batang nagpapakita sa akin, maaaring siya ang anak ni Nana Ursula. Hindi nagtagal, sinamahan namin ang albularyo doon sa mismong resort. Ngunit sa kasamaang palad, wala na doon si Nana Ursula at ang pamilya nito. Pinuntahan din namin ang punong tinutukoy ni Rita. At noong matagpuan namin ito sa kakahuyan, sinimula na ng albularyo ang orasyon sa harap mismo ng punong iyon. Kinilabutan kami nang bigla na lamang umihip ang malakas na hangin. Nagliparan ang mga tuyong dahon patungo sa aming direksyon. Ngunit mahigpit ang bilin sa amin ng matandang albularyo na huwag magpapaapekto sa anumang mangyayari. Ipinagpatuloy nito ang orasyon hanggang sa tuluyan ng kumalma ang paligid. Ayon sa matanda, imposible daw na mapalayas ang malignong nakatira sa punong iyon. Ngunit posibleng mapakiusapan itong lubayan na ang nobya kong si Rita. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na kami muli pang bumalik sa resort house na iyon. Ang huling balita ko, ibinenta na raw din ito ng may-ari dahil halos wala nang pumupunta roon. Sa kasalukuyan po, Kuya Bari, ay kasal na kami ni Rita at mayroon na ring 5 anak. 2 po sa kanila ay nasa kolehiyo na. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang pangyayari na hinding-hindi ko malilimutan at ng aking asawa dahil muntik na kaming madisgrasya at maingkanto ang asawa kong si Rita dahil lang sa pagpunta namin doon sa isang liblib na resort house sa probinsya. Hanggang dito na lang po, and salamat po ng marami at pagpalain po sana ang inyong YouTube channel. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Cesar. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.